Mainit na mga balita ngayon mga kapatid mula sa West Philippine Sea. Nagsagutan ang mga warship ng China at air asset ng China at ang eroplano ng BFAR. Alamin natin ang buong detalye mga kapatid. Samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga tol, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So eto na nga mga kapatid, mainit na balita ngayong araw na to. Mga warship at air asset ng China ay nakipagsagutan mga tolo 80 times, 80 beses nagpalitan ng radio challenge sa West Philippine Sea mga tol. No, nagsagawa kasi ang BFAR ng tinatawag nating MDA o yung Maritime Domain Awareness Flight dito sa Scarborough Shoal. Kung saan mga tol nagkaroon nga daw ng palitan ng radio challenge etong mga warship at air asset ng China at ang eroplano ng BFAR. Hindi isa, dalawa, tatlo mga tol. 80 times, 80. Ganong karami mga tol. Well, para malaman natin ang buong detalye, papanoorin natin ito mula rito sa balita mula sa PTV Philippines. No? So wag na nating patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. 80 beses na nagpalitan ng radio challenge ang mga warship ng China at eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa kasagsagan ng Maritime Domain Awareness Flight ngayong araw sa Scarborough Shoal. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Gusto ko lang kayo i-remind ang Scarborough Shoal mga tol ay traditional fishing ground ng mga bansa. Bukod sa China, andyan ng Malaysia, Vietnam, Pilipinas mga tol. Nakakapangisda tayo dyan, malaya tayo nakakapangisda dyan. Napakalapit lang yan sa atin mga tol. No, nasa 100 plus nautical miles lang yan. So meaning pasok na pasok siya doon sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Doon pa lang mga tol sa salitang exclusive economic zone ng Pilipinas. Wala dapat mga ganitong pangyayaring nagaganap ngayon. Pero since meron ngang isang bansa na iginigiit nila na ito daw ay parte pa ng kanilang teritoryo which is napakalayo na sa kanila, more than 800 kilometers na ata ang layo sa kanila niyan mga tol, namamalagi silang ganito. No? At ngayon nga 80 times nakipagpalitan ng radio challenge sa eroplano natin. Muling nadagdagan ang bilang ng mga barko ng China sa Scarborough Shoal. Sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ng Cessna Caravan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sakay ang ilang miyembro ng media kasama ang PTV News. Tatlong China Coast Guard vessel ang namataan na may distansyang 1 nautical mile mula sa Bahura. Naispatan din sa bisinidad ang dalawang barkong pandigma ng People's Liberation Army o PLA Navy, kabilang ang isang guided missile frigate at guided missile destroyer na ilang beses nagpadala ng radio challenge sa eroplano ng BFAR. Kaya nga masasabi natin mga tol, dayo na sila Dayuhan na sila mga tol 'Di ba? Kasi napakalayo na niyan dun sa kanila. 'Di ba? Ayon sa UNCLOS mga tol, 'di ba? Nagkaroon na ng kasunduan, pumirma sila. Kung naalala ninyo, sinabi rin 'yan ni Mr. Ray Powell doon sa interview ko sa kanya. Nagkasundo dyan mga tol, pumirma sila dyan Ang problema, yung mismong pirma nila hindi nila ino-honor. Diba? Ang dami nilang kung ano-anong sinasabi nila na kesyo ganon, kesyo ganyan. Pero meron na tayong treaty, meron na tayong convention. Isa pa, nanalo pa tayo, 2016 Arbitral Award. Kaya nga wala tayong kapayapaan dito O eto mga tol walang kasamang Amerika dito. Baka dun sa mga pro-China, sinasabi na naman ninyo na may kinalaman ng Amerika. Walang kinalaman ng Amerika Sasabihin na naman ninyo, bilib na bilib sa US. Eto na nga sinasabi ko, hindi nga kasama ang Amerika dito Diba? Tayo lang yan sa pagitan lang yan ng Pilipinas at China. Ito sabi You are in the territorial airspace of People's Republic of China. Leave now, leave immediately. O anong kinalaman ng Amerika doon? Aber, paki-explain doon sa mga nagtatanggol pa rin. Anong kinalaman ng Amerika dyan?
Tayo ba'y nandoon talaga mismo sa kanilang airspace o sa kanilang teritoryo? Di ba nandirito tayo sa loob ng exclusive economic zone natin sa may Bajo de Masinloc lang yan, 100 plus nautical miles lang yan mula sa baybayin natin. Anong sabi ng Chinese Navy? You are in the territorial airspace of People's Republic of China. Leave now, leave immediately. Umalis kayo agad, sabing ganun. Di ba? So hindi ito usapang wag kang magsusuot ng produktong China o wag kang magsusuot ng mga produkto na gawa sa China. Wag kang gagamit ng mga gawa sa China. Hindi yun ang usapan eh. Ang usapan dito mga tol, yung paggiit nila doon sa teritoryo nila kahit hindi naman. Again mga kapatid, hindi ito problema ng trade Ito'y problema sa territorial dispute. Kaya merong ibang mga official dito mga kapatid, binibigyan natin ng reaction video di ba? Sabi gano'n, before you open your mouth, sabi pang gano'n, naalala ninyo kung sino yon? Before you open your mouth, sabi gano'n, ubarin mo muna lahat ng magawa ng China. Anong kinalaman nun dito sa usaping to? Di ba? Tuloy natin. Walang tigil pa rin sa pagpapadala ng radio challenge ang Chinese Navy at pilit nilang pinapaalis itong ating sinasakang eroplano sa Bajo de Masinloc. Pero sinasagot sila ng mga piloto ng BIFAR para igiit na legal ang ating pagpapatrolya sa exclusive economic zone ng Pilipinas. We are conducting lawful maritime patrol within the exclusive economic zone of the Philippines. You are way beyond the 200 nautical mile EEZ of your country. Please review your chart. Ito sabi kasi medyo malabo Basahin na lang natin. Sabi ng BIFAR pilot, we are conducting lawful maritime patrol in the exclusive economic zone of the Philippines. You are way beyond the 200 nautical miles EEZ of your country. Please review your chart, 'di ba? Pahiya 'di ba? Sobrang layo niya, sobrang layo niyo na doon sa 200 nautical miles EEZ ng bansa ninyo. Lagpas na kayo, boy. Diba? Isipin niyo yan mga tol lagpas na sila doon sa 200 nautical miles nila. Exclusive economic zone nila. Batay doon nga sa napirmahan din nila noong 1982 UNCLOS mga tol. Sino pa rin ba ang magtatanggol sa kanila? No, sino pa rin ba sa mga kababayan natin, kapwa natin Pilipino ang magtatanggol sa kanila? Nakakapagtaka na talaga kayo kung tutuusin Ako nagtataka na rin talaga ako mga kapatid doon sa mga official natin, doon sa mga public servant natin na instead na ipagtanggol nila o imbis ipagtanggol nila yung ating soberanya, tila baga nagiging pa sila tagapagsalita pa sila nito Hindi ba kayo nagtataka? Ako nagtataka na ako Kung ano-anong sinasabi nila kesyo. Before you open your mouth, yan, hubarin nyo muna yung mga gamit yung made in China. Wala namang kinalaman yung mga yun Di ba? Ibig ba sabihin niya, wag na rin tayo kumain ng siomay at siopaw? Ang pinaglalaban natin dito yung ating soberanya The 200 nautical mile EEZ of your country. Please review your chart. Bumuntot naman ang naval helicopter ng China 800 metro mula sa eroplano ng BIFAR. Nadetect din sa radar ang isang Chinese fighter jet na lumipad ng 5,000 feet mula sa ibabaw ng BIFAR aircraft. Kita nyo, pinapalibutan na tayo. May Chinese warship na, may helicopter, Navy helicopter na, meron pang fighter jet mga tol. Pamamagitan ng radio challenge, nagbabala ang mga piloto ng BIFAR sa maaaring maging panganib ng pagsunod ng mga air asset ng China. You are flying too close, conducting dangerous maneuvers that endanger the lives of crew and passengers. Keep away and distance your aircraft from us. Ayan ulitin natin yung sinabi. Sabi ng ating piloto ng BIFAR, you are flying too close and conducting dangerous maneuvers that may endanger the lives of crew and passengers. Keep away and distance your aircraft from us. Kasi lumalapit na sila Which is delikado nga yun mga tol, di ba? Delikado yun. Kapag lumapit sila ng husto, kasi kahit ano pwedeng mangyari, aksidente nga di ba? Walang may gusto, aksidente yun. Pero dahil nga dun sa ginagawa nila,
na paglapit mga tol, talagang nalalapit tayo sa mga ganong sitwasyon. Kaya binabalaan na sila nitong BIFAR para maiwasan yung mga ganong pwedeng maging mitya, 'di ba, nang talagang mas matinding tensyon at sigalot, lumayo-layo na lang sila, 'di ba? That endanger the lives of crew and passengers. Keep away and distance your aircraft from us. Bukod sa MDA flight, regular ang deployment ng mga barko ng Philippine Coast Guard. Patuloy ang pagbabantay sa West Philippine Sea sa kabila ng mga issues sa politika. We are still focusing our attention dito sa aming patriotic duty na to as to with regard to the domestic politics. No, it's not something that we need to meddle in. No. Problema nun, pati mga Coast Guard natin pinupolitika din Sinasangkot din sila doon sa mga corruption Domestic politics, no, is not something that we need to meddle in. No. Para sa amin, ito ang aming sinumpang tungkulin. So, we're just going to focus on our jobs. Mula sa West Philippine Sea. So eto na nga mga tol, nasaksihan natin ang mga panibagong kaganapan dito sa West Philippine Sea. Do your own research mga tol kung gaano kalayo sa China etong Bajo de Masinloc at kung gaano ito kalapit sa atin, sa ating baybayin, sa ating kalupaan. Ito ba'y totoong nasa loob ng ating EEZ o 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas? Search ninyo mga tol. Tapos i-search na rin ninyo, lalong-lalo na doon sa mga walang pakialam, search ninyo, may karapatan ba ang Pilipinas dito sa ipinaglalaban nating West Philippine Sea? Search din ninyo mga tol. Alright, maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.